Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ba naman makailang beses sinabi at pinanindigan ang una nitong pahayag na hindi makikipagtulungan sa ICC, mismo ang gobyerno ang nagpasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa poder ng International Criminal Court. So magandang araw po sa ating lahat ngayon mga par. So ngayon mga par ay may ibalita po ako sa inyo mga par. Kasi si BBM daw may sakit daw sa utak. May sakit daw sa utak mga par. Ewan ko lang kung totoo ba kasi binalita ito mismo sa isang media mga par. Baka sasabihan ako na fake news ako. Baka uhulihin ako ng mga NBI na fake news ako. Hindi ako fake news mga par. Gumagawa lang ako ng video reaction tungkol po sa sinasabi na isa po itong doktor mga par ang nagsabi mismo na si BBM daw ay may sakit daw sa utak. Pero para sa akin sa mga par, parang totoo naman na may parang may may something siya. So bago tayo magsimula mga par sa video reaction natin, ay paki-subscribe naman sa aking YouTube channel para palagi po kayong updated sa mga video reaction natin mga par. Ito po ay binalita ng isang media mga par kasi palagi po siyang tinatanong ng mga taga-media na palagi po siyang nagdi-deny na wala po siyang kinalaman sa pag-arrest kay former President Duterte mga par. Palagi po siyang nagdi-deny na wala siyang kilalaman sa pag-aresto kay PRRD. So, ito po yung video mga par. Baka sasabihan nyo ako na fake news ako. Sa mga BBM supporters, patawarin po ninyo ako. Ako po ay hindi nag-fake news. Ito po ay yung ginagawa ko ngayon. Ito po ay nag-react lang ako sa sinasabi ng isang doktor na si BBM daw may sakit sa utak. Kaya ipakita ko sa inyo mga par na hindi ako fake news, hindi ako gumagawa ng anumang fake news na makakasira kay BBM mga par. Ito po mga par, ipakita ko sa inyo. Naniniwala si dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy na may problema sa estado ng pag-iisip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano ba naman makailang beses sinabi at pinanindigan ang una nitong pahayag na hindi makikipagtulungan sa ICC, mismo ang gobyerno ang nagpasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa poder ng International Criminal Court. Si Paul Montibon magbabalita. Matapang na kwelisyon ni Dr. Lorraine Badoy ang kawalan ng paninindigan ni Marcos Jr. matapos ang tila magkakasalungat na hakbangin ng kanyang administrasyon. So mga par, doktor na ang nagsabi na si BBM may problema sa utak, may sakit sa utak si BBM mga par. Sa mga BBM supporters dyan, ako ay humihingi ng tawad po sa inyo na hindi ako nag-fake news. Hindi ako gumagawa ng fake news patungkol po sa presidente po ninyo. Ito ay yung ginagawa ko ay yung sinabi ng doktor na si BBM may sakit sa utak. Ito ay gumagawa lang ako ng video reaction. So hindi ako fake news mga par. Sa mga BBM supporters, sana mapatawad po ninyo ako. Tuloy-tuloy po tayo. Salungat na
hakbangin ng kanyang administrasyon. Sa kabila kasi ng pahayag niyang hindi kikilalanin ng ICC, mismong ang mga tauhan ng gobyerno kabilang ng Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group ang aktibong nakipagtulungan sa Interpol para isilbi ang umunay warrant. So yun po mga par, no, parang totoo naman. Kasi hindi niya alam. Palagi niyang dinideny na wala siyang kilalaman. Bakit wala siyang kilalaman na siya ang ama, siya ang Pangulo ng Pilipinas pero wala siyang alam? Hindi ako naniwala mga para wala siyang alam. Kumbaga, siya ang tatay, siya ang ama ng isang bahay pero hindi niya alam yung mga ginagawa ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung saan papunta yung mga anak niya. Talagang hindi ako naniniwala mapar na wala siyang alam, wala siyang kilalaman kasi amin naman din sa kanyang mga kasamahan na apat sila ang nagpaplano para arestuhin si Duterte para dalhin po nila doon sa The Hague, Netherlands. So tuloy po tayo, tuloy. Tulungan sa Interpol para isilbi ang umunay warrant of arrest laban kay Duterte. Ayon kay Badoy, posibleng epekto ito ng umunay paggamit ng illegal na droga, isang dahilan kung bakit pabago-bago ang desisyon ng Pangulo at tila hindi nito kayang panindigan. Nang dahil siguro sa palagi niyang gumagamit ng droga. Because sinong Pilipino ang magsasabi na ano yung sinabi niya? Yung inaano lang yung batas. Sumusunod lang. Ang Pilipino sa batas ng dayuhan. Saan ka nakakita na president ng Pilipinas yan ang sasabihin? Diba? So, ako nakikita ko, ganyan pala ang kondisyon ng pag-iisip. Kasi dapat Yun. mag-hire political drug test siya. Yun, doktor po yung nagsabi mga par. Doktor po yung nagsabi na may something na hindi magandang pag-iisip si BBM. Kumbaga may sakit siya sa utak. So, sa mga BBM supporters, pasensya po kayo. Ako po ay nag-reaction lang at hindi po ako fake news. Sana mapatawad po ninyo ako. Peace.